Papasyal ka ba sa Pike Lake? Sasama ka sa Pike Lake? Ano? Oh, excited ka na? Excited na yung baby? Ha? Excited na ba yan? Sama ka, sama? Ay, sasama pala yung baby, oh. Malaki na yung baby loves, eh, oh. Good afternoon mga kamamaw. Dito kami sa ngayon sa Pike Lake. Sasya na ako medyo mahinahon yung ating intro mga kamamaw dahil hindi rin naman talaga maganda ang timing ngayon mga kamamaw. Actually mga kamamaw, napakalungkot mga kamamaw nangyari sa amin ng misis ngayon. Sobrang although alam naman natin lahat, pinagdadaanan ng lahat ng mga tao, darating tayo sa point na gano'n na iiwan tayo ng mga tao mahal natin, mga kamamaw. Nakakalungkot lang mga kamamaw dahil sa pagkawala ng pagkawala ng nanay ng aking mahal na. So nandito kami ngayon sa Pike Lake kasi mga kamamaw, naisipan ko kasi mga kamamaw na ipasyal ko man lang yung makina ko yung baby ko para kahit paano maano ba, makahinga ng kahit paano konti maibsan ba yung lungkot mga kamamaw. Maano kasi yung nanay niya nung nakarang Sabado ng gabi dito sa Canada. So, nakakalungkot lang mga kamamaw na isipin mo. Hirapan magsalita siya mama, patensya na. Sobrang nakakalungkot lang mga kamamaw kung pag-usapan natin yung mga bagay na parang pag-iiwanan tayo ng mga mahal natin sa buhay, kaya parang sobrang thankful tayo or sa mga bagay na habang nandyan pa sila, enjoy natin yung moment na kasama natin sila, paramdam natin na mahal natin sila. Yung mga kamamo, yung usapan natin dito sa vlog na to is actually pinakausap ko lang kay Mrs. So napaka pwede ko bang i-vlog pang ano ba, para bang magpasalamat tayo, magpapasalamat ako dun sa kay Mama Cecil do na sa kahit na sa sobrang iksing panahon na naging biyenan ko siya mga kamamaw, papasalamat ako sa kanya dahil pinaramdam niya sa akin kung gaano niya kamahal si Mama. Kamamaw, sa mga hindi nakakalam, every time na tumatawag yung nanay ni Mrs. sa kanya, ako yung unang hinahanap palagi mga kamamaw. Sobrang pinaparamdam niya mga kamam, kasi ako bilang ako naka-experience tayo ng yung from the past ba na, pero syempre naka-move on na tayo. Ang masasabi ko lang ba, yung sa ngayon kasi mga kamamaw, yung naging biyenan natin ngayon is sobrang mahal na mahal ako, sobrang mahal na mahal ako mga kamamaw, at talagang pag tumatawag siya o kamusta na ba yung biyenang ko, yung ano ko, yung manugang kong ano, lagi akong hinahanap no, kaya sobrang namimiss ko sa tuwing alos oras nga mga kamamaw. Ngayon pag natingin lang ako sa konti sa gilid, naalala ko yung time na pinakilala ko ni Mrs. sa kanya. Talagang pinaramdam niya talaga sobrang mahal na mahal ako nung biyenan ko, kaya sabi ko nga sa pinagdarasal ko na
Kung nasan ka man ngayon mama, maraming salamat po sa binigay niyong oras at pagmamahal sa akin bilang manugang niyo. Sobrang nagpapasalamat ako dahil bilang binan po kita, nagpapasalamat po ako sa lahat. Huwag po kayo mag-aalala mama, at ako po ang bahala sa mag-ina ko, hindi ko po sila papabayaan. Usual kay Baby Jacob, bibigyan po natin siya ng magandang kinabukasan dito. Ay naku, umiiyak na. Kaya yun lang. Kumbaga usapan lang tayo. Usapan lang tayo sa buhay na sana kung nandyan pa, ibigay mo yung oras mo, pagmamahal mo, at the same time sabihin mo sa kanila na mahal mo sila. Yan, sobrang hirap lang nung naging sitwasyon, lalo na mga kamama kapag OFW ka, tapos biglang nandun ka sa sitwasyon mga kamama na gustuin mo makauwi, hindi ka makauwi. Napakahirap mga kamama, lalo na dun sa mga tao dito na, lalo kung mag-isa ka pa mga kamama, napakahirap. Sobrang madudurog yung puso mo. Alam ko may mga makakapanood dito na makaka-relate sa akin, na alam mo yung dumating sa point na yung sitwasyon nila yung maging sitwasyon mo rin, parang ganun, mararamdaman nila yung, alam nila yung hirap tsaka yung na hirap ng pakaramdam mga kamama. So pasensya na medyo nag-i-stutter yung isip natin kasi habang kinukwento ko tayo parang bumabalik yung yung mga memories na iniwan sa atin nung ating binan sila Baby Jacob. Natutuwa naman ako ito paano yung misis ko yung nakakangiti-ngiti niya. Nakalang araw halos buong araw iyak. Kaya niyaya ako na, sabi ko pasyal tayo sa Pike Cliff ng manginang ka naman. Si Baby Jacob iniiyak. Oo, inipit daw Okay na? Oo. Paglaki niya, pagsusunod ka sa dyan, susunod ka dyan paglaki mo. Ayan, teka lang. Hello. Hi. Teka lang, di. Huwag kang Dito. Oh, wait lang. Nakaano naman. Ayaw mo pamanog, ayaw mo mag-anak. Kala magja-jogging ka. Yan mga kamama, na medyo nalilibang, nakakangiti-ngiti. Hello Jacob! Hello ka daw, hello. Hello, sabihin mo sa Lola. Lola, I love you Lola. Papantayan mo po ako Lola. Yan. Bumili na rin kami konting parang merienda ba namin. Tara, ikot, lakad-lakad tayo dun.
Ako sila mga kamamaw yung lugar na to. Ito yung madalas na iniikutan ni kamamaw nung mag-isa pa ako. Dito ako tumatambay minsan. Naka ano lang tayo, sightseeing lang tayo sa magandang view ng dagat. Para bang ang nandito ka parang ano ba? Parang feeling may napakamapayapa nung utak mo mga kamamaw. O siya naisipan ko siya yung mga ano natin. Dimisis natin tsaka yung eh na nga tuloy natin yung pinag-usapan natin about dun sa ang bilis ng panahon. Parang sobrang hindi mo mamalayan. Ako siya rin nga mga kamamaw sa sobrang bilis nga ng panahon. Hindi ko na in-expect na si kamamaw is 38 years old na rin ako mga kamamaw. Sobrang ganun kabilis ang panahon na kahit ako nga hindi ko in-expect na meron na akong dalagang anak. Malalaki na yung anak ko, binata at dalaga na. Tapos ito si Jacob, mga hindi mo mabibilang yung panahon, malaki na yan. Mabilis lang ang panahon, kaya mga kamamaw, mas parang minsan dumarating ako sa point na parang dumating sa point na parang gusto ko i-embrace ba yung panahon na magkakasama kami, na i-enjoy lang. Kung gusto mong pumasyal ka, libangin mo yung sarili mo, may mga bagay na gusto kang gawin mo mga kamamaw. Dahil napakabilis ng panahon mga kamamaw na hindi mo malaya na magugulat na lang ako yung 38 years old na vlogger na to is 55 years old na after, diba? Gusto ko yung dumating ako sa point na ganun yung edad ko. Parang nagawa ko na rin yung gusto ko kasama ko yung pamilya ko. Ayoko nung may regret ba. Yun ang mahirap kasi sa buhay ng tao na parang mawawala ka na lang sa mundo na hindi mo na-enjoy yung buhay mo, na may mga bagay kang hindi nagawa. Yun lang naman ang kaya dapat pahalagaan nyo yung buhay nyo. Minsan na tayo mabubuhay sa mundo, i-enjoy nyo yung buhay nyo. Hindi rin natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong to, diba? So yun lang na natin. Buti nga pinayagan ako ni Miss na mag-vlog dahil sabi ko nga kasi gusto ko lang magpasalamat dun sa sabihan na natin dahil sobrang kahit malayo kami, nasa Pilipinas siya, hindi siya nakakalimot talaga na kamustahin kami palagi. Lagi kaming inaalala. Yan kaya nagpapasalamat ako sa binan kong yan. Tsaka pasalamat pa rin ako kahit paano. Ano ba gusto mo? Yung pacifier sa Lela Mama. Ayan. Gusto na yan, puro picture. Na, puro picture. Ay, pogi naman nakatingin sa akin eh. Hello, how are you? Papasyal ka? Ha? Ako sa nilabas namin eh. Bukas ang vaccine niyan, hindi ba? Bukas, di ba? Bukas yung niya, immunization. Naninibago siya kasi ngayon medyo nakakakita na si Jacob. Parang naninibago siya sa lugar. Parang hindi ito yung wall ng bahay namin Parang iba yung meron dito Nag-order lang kami ng pizza, Hawaiian tsaka pepperoni. Ako sa paborito ni Legend to tsaka nila Hera. Kaya tuwan-tuwa na naman sila pag uwi namin. Dun sa mga rin, sa mga kababayan natin na may mga kamag-anak na nasa abroad, unawain nyo rin sila kung may mga desisyon sila na hindi naman din nila ginusto, na hindi sila ginustong hindi umuwi dahil nandun sila sa sitwasyon mga kamamaw na gustong-gusto nila umuwi pero ang laking sakripisyo kung uuwi sila dahil number 1 yung gastos, yung mga maiiwan mong bayarin, yung gagastos din nila pag uwi. Kaya minsan imbis na parang iuwi nila, ipadala na lang nila, pero it doesn't mean gusto nilang mangyari yung gusto nilang gawin yung ganung bagay. Hindi, mabigat para sa kanila na hindi umuwi ng Pilipinas para makita o makasama man lang yung mga katulad ng mga nangyayari ngayon, di ba? Ang hirap ng ganung sitwasyon, kaya dapat unawain nyo sila na hindi naman nila ginusto na hindi sila umuwi ng Pilipinas. Napakasakit, halos parang kumbaga
durog na durog yung pagkatao mo talaga mga kamama pag nandun ka sa sitwasyon na ganun. Kaya pasalamat pa rin tayo kung talagang naandyan pa talaga sila. Lagi kong inuulit ito mula kanina pa, habang naandyan pa sila. At kung kasama nyo naman talaga sila, ayan, kamustahin nyo palagi, kausapin nyo hanggat may oras pa mga kamama, kasi mahirap pag dumating ka sa point na wala na, tapos hindi mo man lang nasabi mga gusto mong sabihin, hindi mo na may babalik yung oras na nawala. Yun mga kamama, kaya sobrang halaga ng oras mga kamama. Kaya hanggat maaari ipakita, iparamdam mo sa kanila. And kumbaga ito lang, nakakwento ko lang mga kamama na ang hirap ng sitwasyon ng ganitong nasa malayo ka sa mga minamahal mo. Yan, iniwanan ko muna sila miss doon, mag-ikot-ikot lang muna tayo dito. Buti nakiayon yung panahon sa atin ngayon, medyo hindi mainit, masarap yung simoy ng hangin, hindi siya malamok. Kaya pero hindi pa rin talaga masasabing may enjoy ng baby yung ganito. Kaya syempre medyo naninibago pa, tsaka maliit pa kasi talaga si Jacob, so may enjoy niya siguro yung ganitong lugar pag mga nasa 2 years old na siya, na nagtatampisaw na siya dun sa ilog, naglalaro siya, kalaro niya yung mga anak din ng mga nandito nagpapasyalan. Halos karamihan ng mga nandito mga Indiano, yung mga namamasyal dito ngayon sa park. So may bayad din kanina yung entrance namin, nagbayad kami ng $11. Bayad nun $11 pag pinaka-entrance niya. Ang pass nun for 1 day lang, pero pwede ring bumili ka ng pass ng 1 week, kasi kadalasan yung iba dito is nagka-camping, may mga dala silang mga trailer dyan na yung para bang bahay na na kinakarga nila sa truck. So nag-i-stay sila ng matagal dito, kaya minsan yung pass nila for 1 week. Tingnan mo yung paligid, napaka mapayapa. Kaya kadalasan talaga mga kamamo, nung mag-isa pa lang ako, kadalasan pumapasyal ako dito, na kwento ko na dati dun sa vlog natin. Bilog na bilog yung araw ba to, buwan, yung araw. Ayan. Tapos may playground din dito, may swimming pool din dyan sa gilid, dito sa kabila swimming pool din yan. Ayan. Tsaka dito ko rin tinitrain mag-drive si Mrs. tsaka si Bless, na train na natin dito, dalhin sila. So sana sa mga susunod na pagkakataon, kompleto na kami. Sana nandito na rin yung dalawang anak ko. Sana kung mabibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na kumbagay ibigay yung chance na makasama sila ni kamama, kasi hindi rin naman biro sa akin bilang magulang na nakalayo din sa mga anak ko, na ang hinihiling lang ng bilang isang ama is makapiling niya yung mga anak niya. Alam naman natin balang araw magsisitandaan na sila, magkakaroon na sila ng sarili nilang disposition sa buhay, may mga plano na sila na pansarili nila na hindi na ako kasama. Pero sana kahit pa paano magkaroon tayo ng memory na makasama natin, kasi nakakalungkot din isipin si Mrs. ay nag-iisang anak din ng mama niya, tapos magkalayo pa sila, di ba? So sobrang sakit para sa akin bilang asawa na nakita kong ganyan yung na-experience ni Mrs. Kaya sana mapagbigyan tayo ng Panginoon na makasama ko yung mga anak ko, kung sakali mang dumating tayo sa point na ako naman ang nawala. Yun, syempre lahat naman tayo mga kamama talaga dumarating tayo sa mga ganong sitwasyon. So ang iniisip ko lang, minsan napapaisip lang ako na sana makasama ko talaga yung mga anak ko. Yun lang ang inaano natin. Talagang sobrang pasensya na ako, minsan medyo nahihinto ako mga kamama magsalita, kasi minsan naalala ko talaga yung biyanan ko. Naalala ko yung mga memories na time na nung pinakalala pa lang siya sa akin ni Mrs., kung paano niya ako in-welcome, kung paano niya pinaramdam na part
ako ng family ngayon. Naalala ko lang si mama na pag tumatawag na laging, ay, kamusta na si Jerwin? Lagi ako yung hinahanap mga kamama. Kaya maraming salamat mama sa pagmamahal na binigay niyo sa akin. At hopefully po sana magkita ulit tayo mga mama. At di naman namin kayo makakalimutan at sana po gabayan niyo po kami palagi. Medyo naiyak ako mga mama. Na talaga na ang higsi ng buhay ng tao na sana may mga chance na napahaba pa sana yung pagsasama namin, no? Sobrang nakakalungkot lang mga kamama. Bagay na hindi mo talaga masasabi na bigla na lang darating yung mga ganong sitwasyon. Sana maano talaga mga kamama. Yun, dasal ko sana para sa akin, sa mga anak ko naman, sana makasama ko sila. At syempre mga kamama, nagpapasalamat din pala ako sa mga nakaramay, lalo na yung sa Facebook natin na yung mga nakaramay, mga nakaramay mga umano sa akin, mga nag-message sa akin. Maraming salamat po sa taos puso yung pakikiramay sa pamilya namin. Sobrang nakamiss, hindi ko alam kung sasabihin ko mga na natatahimik talaga sila mga usap. Kaya sana yung pagsubok na to is malagpasan namin. And guys, sabi ko naman sa iyo, lagi naman sinasabi na pag dumarating ka sa point na kahit na ka sa point na ganyan na malungkot ka na may pinagdadaanan ka, magdasal lang dahil din napapabayan ang Panginoon sa taas. Mama siguro tapos sila nato yung ganito kasi medyo yung utak ni Kamamaw is hindi ko alam kung ano yung sasabihin natin. Basahin, naging topic lang natin yung hanggat may oras pa. Yeah. Na ibigay natin yung pagmamahal natin at iparamdam natin na mahal natin yung mga mahal natin sa buhay. So ayun mga Kamamaw, hanggang dito na lang ang vlog. Maraming salamat po.